Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ito pala ay part 1 pero maraming parts ito, no? So dispute resolution and crisis management. Yan ang ating lecture for today. So sa ibang klase ito guys, 4th year class ng criminology student sa Iclaro Academy. So ano nga ba itong dispute resolution and crisis management, no? At bakit kaya kailangan aralin ng mga future police officer or public servant natin itong bagay na ito? So sabi dito, ang dispute resolution daw and crisis management is a study involving the understanding, analysis, and applying the best strategies in resolving disputes and elementary stages. So ang ibig sabihin nito, merong dalawang partido or marami pang partido, no, other parties, ganon, 3, 4, 5, basta dalawang parties ang involved dito, then hindi sila nagkaunawaan, may disagreement sila sa bagay na pinag-uusapan. So dahil dito, kailangan magkaroon ng mamamagitan sa kanilang usapin para magkaroon ng maayos na solusyon. So yan yung dispute resolution and crisis management. Ang ibig sabihin lang nito, merong isang crisis, no? Pwede yan disaster, no, human made or by acts of God, na nagkaroon ng tsunami. Tulad nito, lately nagkaroon tayo ng mga bagyo na sunod-sunod, diba? Si Emong, si Dante, at kung sino-sino pang mga bagyo na dumaan dito sa ating bansa. Then nakita natin na sobrang daming naging problema. So sa problema na yon, it is a crisis management na kailangan nating solusyonan. So ganun na rin doon sa mga trapiko. So it is a crisis ngayon, 'di ba? Sa EDSA pa lang, way back 2005, as far as I know guys, hindi pa ganoon ka-traffic sa EDSA. So eventually ngayon 2025, sobrang dami na ng mga sasakyan, sobrang dami na rin ng mga tao nandito sa Metro Manila. So ang nangyari, naging crowded ang ating Metro Manila. At the same time, sobrang dami ng mga sasakyan, ang hirap ng ating transportation. Dahil dyan, anticipate na natin na merong krisis sa ating trapiko. So dahil dyan, kailangan nating maintindihan at ma-analysis at i-apply natin yung mga best strategies kung paano ba natin mariresolve yung mga ganitong crisis management or mga dispute resolution na nangyayari sa ating bansa. Para saan kaya yon? Simulan na lang natin sa ating mga barangay, 'di ba? Kung kayo mismo, yung mga magkakabarangay, magkakapitbahay, ay hindi kayo nagkakaintindihan o di kaya naman wala kayong maayos na pamayanan, doon pa lang sa inyong barangay, hindi na magiging peaceful, hindi na rin magiging healthy yung pagtira nyo doon sa isang community. Bakit? Kasi magulo, 'di ba? Kaya nga mas sabi nila, no, sa pag-aaral natin na yung mga tao daw na mas mahaba ang buhay, yun daw yung mga tao na nakatira sa mga hindi mapopolusyon na lugar, hindi ganun kaiingay na lugar. At the same time, syempre, hindi kayo stress doon sa inyong pamayanan. Syempre, kung ikaw stress sa kapitbahay mo, syempre, araw-araw kang tatanda. So, ito naman ang definition ng dispute resolution. So, sabi dito, by definition, a dispute refers to an argument, no, pagtatalo, disagreement between two parties over an issue. Ibig sabihin, meron silang hindi pinagkakasunduan. Okay? In the project management, per perspective, dispute involve disagreements or arguments within the project team. So, ibig sabihin, dalawang partido hindi nagkasundo sa isang bagay, so nagkaroon ng dispute, pagtatalo. Okay? So, yan yung kailangan dapat natin nire-resolba, na inaalam kung paano ba ito masusolusyonan. Dispute resolution, yung pagtatalo nila, magkaroon kayo ng definite resolution kung paano ba magkakasundo yung dalawang partido doon sa kanilang mga kasunduan. Sabi din dito guys, dispute resolution refers to a technique of settling the conflicts or claims between two parties. So, sa madaling salita, I will give you an example para mas madali nyo maintindihan. Okay, meron kayong
pinautang na isang tao. Then, yung pinautang nyo, meron kayong definite time and amount and date, syempre, na kailangan yung bayaran or ibalik, partially or wholly, yung kanilang inutang sa inyo. It's just so happen, no, unfortunately, hindi ito na ibalik nung nangutang sa inyo. So, dahil doon, nagkaroon kayo ng pagtatalo. Si A at saka si B, no, parties A at saka parties B, pumunta ngayon sila sa barangay at nirereklamo ni A, yung nagpautang, doon yung umutang sa kanya. Okay, so ipapatawag sila sa barangay. Sa barangay, magkakaroon ng mga hearing, magkakaroon ng mga lupon na magdi-decide o tutulungan kayo kung paano nyo maayos yung inyong hindi pagkakaunawaan. Same din dito guys, yung may nabangga na sasakyan. Okay, yung nabangga yung sasakyan, nagkaroon sila ng kasunduan doon sa police station. Okay, sa police station kasi iba-blatter yun eh. Pagkatapos nun, nagkasundo sila na babayaran noong nakabangga yung nabangga niyang sasakyan. Okay, umalis na sila sa ganitong araw, sa ganitong petsa, kailangan ma-fulfill yung agreement nilang dalawa. Unfortunately na naman, itong taong nakabangga hindi na makontak, hindi na rin malaman kung nasaan or tutupad sa kasunduan nila. Ngayon, pwede kayong magkaroon ng option na ito ay magsampa ng kaso doon sa isang tao na hindi tumupad ng kasunduan. Kaso medyo magastos ang bagay na ito guys. So, isa sa mga pamamaraan para magkaroon kayo ng chance na maklaim ulit yung mga damages, no, na dapat na binabayaran noong nakabangga, ay puntahan nyo doon sa barangay na nakasasakop kung saan siya nakatira. Kasi bago i-release yan, magkakaroon ng identification and investigation doon sa police station, doon sa mga information ng tao. Both parties naman yun. Para malaman, magkaroon din ng information yung both parties kung saan nahanapin if ever hindi tumupad sa kasunduan ang alinman sa dalawang partido. So, yun lang yung ibig sabihin ng dispute resolution. Okay, next definition naman is yung crisis management. Crisis is any event or period that will lead or may lead to an unstable and dangerous situation affecting an individual, group of or all of society. So, ibig sabihin nito, by natural or by man-made, nagkakaroon ng crisis, disaster. 'Di ba? Meron tayo na El Nino na may panahon tayo na tagtuyot or hindi tayo or may kakulangan, shortage sa tubig. 'Di ba? Ganon din sa electricity. So ngayon na nga lang sabihin natin i-apply natin no crisis doon sa mga flood area, mga flooded locations sa ating bansa. 'Di ba? Yung mga drainage natin, it is a crisis na kapag hindi natin nasolusyonan, mas maraming tao ang aapektuhan na pwedeng mag-cause ng kanilang buhay yung bagay na ito. Kaya as a criminology student, kailangan natin itong malaman kasi involve ang mga bawat Pilipino. Pwedeng may mamatay, pwedeng may masugatan. Kaya nga crisis management, we anticipate the crisis, possible crisis na pwedeng mangyari. And we need to understand the situation and apply a necessary or available solution or remedy in such situation. Okay? Other example na lang guys, dito na lang sa nangyari way back 2010, crisis management ulit, hostage taking ni Captain Mendoza. Saan? Sa mga international foreign tourists dito sa bansa natin. Okay, dun sa Luneta Park. So, ano nangyari dun? Ano nangyari dun? Nagkaroon ng crisis, may nang hold up. Okay, may nang hostage doon sa isang bus. Pagkatapos noon, syempre umaksyon ang SWAT ng MPD, the Manila's finest, 'di ba? Magagaling daw or magagaling na pulis natin. SWAT 'yun, guys ha. Pero kung makikita nyo sa nangyaring aksyon
no, or response ng mga pulis natin na SWAT doon sa isang crisis incident na yon, medyo disappointed ang mamamayang Pilipino. Okay? So yan yung trabaho natin, crisis management, hindi lang isang bilang pulis, kung hindi bilang isang mamamayang Pilipino na pwede tayong mag-lead sa our community as a public servant, even na you are not a police officer. So maganda dyan, ito yung mga katulad ng mga government officials natin, sa barangay officials natin. Okay, that is the crisis management. We need to anticipate the possible disaster or possible factor that affects a dangerous situation of our Filipino citizen. So yan yung crisis management. So next naman tayo guys, ito naman yung crisis management goals. So meron tayong tinutungo, no? Kailangan tayong objectives. Bakit natin ginagawa yung crisis management? Sabi dito, crisis management seek to minimize the damage a crisis causes. Okay, mga flooded area natin, yung mga namatay doon sa hostage crisis sa metro, sa Manila City, 'di ba? However, this does not mean crisis management is the same thing as a crisis response. Instead, crisis even happens, crisis management practices are engaged before, during, and after a crisis. Okay, tulad nito, yung sinasabi nila, crisis management before or during and after crisis. So, isa na dito yung ating pinaghahandaan. So, nakita nila, na-anticipate nila yung the big one, yung massive earthquake na mangyayari sa bansa natin or sa Pilipinas or sa ibang mga lugar. So nakita rin nila sa ating mapa kung saan ba yung mga lugar na possible magkaroon ng mga biyak na lupa. Ibig sabihin nun, mag-open yung lupa if ever magkaroon ng sobrang lakas na earthquake. So nakikita nila yan, na-anticipate nila, so pinaghahandaan nila tayo. Meron tayong National Simultaneous Earthquake Drill, the NSED. Ang purpose nun, ang goal nun, if ever magkaroon ng mga lindol, malalakas na lindol sa lugar natin, aware tayo kung saan tayo pupunta. At aware din tayo kung ano yung dapat nating gawin. At dalhin, syempre, in case na magkaroon ng mga ganitong insidente tulad ng malalakas na earthquake. Maybe today, hindi pa natin na-experience, even merong mga earthquakes na nangyayari sa bansa natin and other countries na pwedeng maka-apekto, diba? So, tulad na rin nung tsunami sa Japan, ito lang recently, parang kanina lang yan, July 30, 2025. So meron yan na earthquake sa Russia, then nag-cause ng tsunami doon sa Japan naman. So maraming namatay doon guys. Pero sabi daw to minimize the cause of damages of such crisis. So ibig sabihin no, nakita nyo sa Japan guys. Sa Japan, they anticipate na if ever magkaroon ng sobrang lakas na tsunami, kapag hindi tayo naglagay ng mga barikada dito, nakalimutan ko anong tawag doon parang barrier ng mga tidal waves, no, yung mga sobrang lalakas na alon. Meron yan. Kaya sa seashore natin sa MOA, makikita nyo meron tayong mga malalaking bato doon na sila yung mga sumasalo ng mga sobrang lalakas na alon. So kung walang barrier doon, no, doon sa dalampasigan, pwedeng mas maraming mamatay na tao dahil walang magre-restrain ng force ng tsunami. Okay, so meron din dyan yung sinasabi sa atin, ginagawa natin every March, yung fire prevention drill, no? Fire prevention month, ganyan yung sinasabi nila, na if ever magkaroon na sunog, hindi man sa school, hindi man sa bahay natin o sa work natin, pwede sa ibang lugar kung nasaan tayo. So dapat kung sakaling itong mga drills na ito tulad nung sa fire drill,
tinuturuan tayo na maging kalmado, tinuturuan tayo kung paano ba yun dapat gawin natin if ever magkaroon ng ganong sakuna at nandoon tayo sa area. Okay, malinaw yan tayo guys, no? So, kung umabot ka pala sa video na ito, please consider like and subscribe. Then, prepare kayo for recitation sa ating meeting this week. Okay, please consider this as your review materials. This helps you to understand our subject matter. So, thank you and have a good day. Bye-bye. Meron pala itong part 2 I will upload this maybe Friday, no? Basta ngayon linggo yan. So, thank you and bye-bye.